Paganto ba yan? Ay. Yata. Hi everyone! So for today's video is magluluto tayo ng sarsyadong sardinas. So kasi papasok yung anak ko dito kasi nagluto na rin ako ng ulam na may pananghalian. So since hindi naman na kami nakapamalengke, ito na lang din naman yung stock na nandito. So ito na lang din niluto ko. Tapos ayan, sinaling ko na nga yung sardinas yan. Nag-isa muna kasi ako ng bawang dyan tsaka sibuyas. Kaya ayan. Tapos sinalo-halo ko muna yan dyan. Tapos ang ginawa ko dito is, ginagawa nyo rin ba dito yung ganito? Yung sardinas, yung pinakalata ng sardinas, nilalagyan pa ng tubig tsaka isasalin. Sino nakarelate dyan? Kasi di ba may mga sarsa-sarsa pa yan dyan sa loob. So, nilalagyan natin ng tubig, tas tsaka natin isasali para sa sabaw niya. Iyan. So, yan na nga, kumukulo na nga siya dyan. Tas maya-maya dyan kasi, nag-harvest kasi ako ng gulay ng nanay ko, yung alokbate. Yan na yung dinagdago din dyan na ingredients niya. And then, yan, hinalo ko lang din yan. Sinabay ko na lang din siya sa pagpapakulo para lumambot-lambot na rin siya. And madali lang naman din lumambot din yan yung alokbate. Masarap din yan siya sa mga kahit anong isahog na pwede mo igulay. Tapos yun nga, nilagyan ko na siya ng itlog. Yan. Kasi para, syempre nga, sarsyado nga siya. So, sardinas nga lang yung ginamit ko dito. Nilagyan ko yan ng luya para medyo bawas-bawas yung niya, lansa niya. Kasi malasa naman kasi talaga yung sardinas. Pero okay lang naman, care best lang naman. Alam mo na tayo mga purita, kayang-kaya lang natin yung lasa na yan. So, ito na nga, after that ko makaluto, binigyan ko na yung anakis ko ng kanin at yan, ulam. Ang kulit nga nito kumain eh. Yung kanin niya, tsaka ulam niya. Yung ulam niya, tinatago niya sa may kanin niya. Tapos ipanipan siya dyan. So anyways, ito nga pala, after that pala, nag-assemble pala yung kapatid ko ng bike ng anak niya. Kasi yung anak ko dito, yung mga kalaro niya, may mga bike. So nakita niya anak ko walang bike. So kinuha niya, may bike daw yung anak niya. Sabi niya, assemble niya na lang daw. Tapos ipagamit ko dun sa anak ko kasi nga walang bike. So ayan, inassemble na nga niya. Ganito itsura niya. Nangkit nga ng bike niya. Tapos ang gaan-gaan lang niya. So, kayang-kaya din pa na rin ng mga nag-i-start pala mag-aral ng bike. So, ito nga yung anak ko nagpa-practice. Hindi niya nga kaya kasi nga hindi naman talaga nagbabike to. So, ayan, ginagawa niya. So, hindi siya nakatis. Ginawa niya, pinadjak. Hindi niya na pinadjak. Tinulak niya na lang ng dalawa niyang pa. Ayan, yan. Sabi ko, sige mamaya matulog ka. Tapos mamaya lalabas daw kayo. Sabi ni Tita Pe mo. Tapos ito na nga, after niya magising. So, hapon na ito. Ayan, nagbike sila. So, hindi nga kasi marunong pa yung anak ko. Ginawa nila, tinali nila dun sa car ng pamangkin ko. Ayan. So, para natutulak din siya. So, dalawa na sila naglalaro dyan. Ayan, nakasakay pa siya dyan sa car ng pamangkin ko. Ayan talaga yung may-ari ng bike na yan. Regalo yan sa kanya. Tapos, yan yung car na yan. Binili ng mami daddy niya yan nung, nung birthday niya. So, ito na nga nanawa na nga yung bulilit. Ayan, nag-harvest na nga ng mga halaman ng kuya ko dito sa gilid ng metro ng tubig. Kasi nga wala na siya magawa dyan. But anyways, hindi naman niya naubos yung tubig. Yung dyan, yung yung dahon yan dyan. So may natira pa rin naman dyan. Kaya wag kayo mag-alala. Hindi naman niya nasimot yan dyan. So yun lang nga po. Maraming salamat po. Sana po wag po kayo magsasawa. Manood po lagi ng mga vlog ko, ng mga video ko. At sana po masanay na po talaga kayo sa mga boses ko na paiba-iba. Kasi lagi na madalas kasi napaos ako. So yun lang po. Maraming salamat po. Bye-bye.